Hi mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sana hindi kayo magsawa sa pakikinig sa pagninilay na ito. Alam nyo, napakagandang tingnan ng mabuti yung ating buhay. Lahat tayo ay kumikilos, lahat tayo ay nagsisikap. Ngunit napakaganda na ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang pagninilay sa mga mensaheng ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Di ba nakakatuwa at nakakataba ng puso na kahit paano habang tayo nagtatrabaho ay naririnig natin ang mensahe na ipinapaabot sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa mga pagbasa na araw-araw nating naririnig sa ating pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Uulitin ko, ngayon ay nasa ika-4 na araw na tayo sa buwan ng Mayo, araw ng Sabado, 2024. Ngayon, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 21. Dito ay sinasabi ni Jesus ang posibleng mangyari sa mga taong naging tapat sa Kanya, yung Kanyang tagasunod. Alam nyo, ang mga pag-uusig sa mga unang Kristiyano ay nangyayari kahit hanggang ngayon. Siguro posible maitanong nyo sa sarili nyo, bakit sa lahat ng mga grupo, sa mga pananampalataya, bakit ang tayong mga Katoliko ang maraming umuusig sa atin? Dahil posible, alam nila na ang ating pananampalataya ay tinayo mismo ni Kristo. Ito yung totoong simbahan na itinayo ni Kristo. Kaya marami ang umuusig sa atin. Sa likod ng mga pag-uusig na ito, hindi natin sila kinakalaban. Bagkus, minsan naging dahilan pa ito upang tayo ay maging maputi, maging tapat, at magsilbing lakas sa ating panindigan bilang totoong simbahan na itinatag ni Kristo. Ang mga pag-uusig kahit noong panahon pa ng mga unang Kristiyano ay napakatindi. Ngunit ang mga pag-uusig na iyon ay hindi naging dahilan upang mawasak, upang mahinto at maitumba ang simbahang tatag. Kung hindi, ang dugo ng mga unang martir na naging biktima ng pag-uusig ay siyang nagsilbing pataba, nagsilbing tubig na naging pundasyon ng pagiging matatag na simbahan at magiging matatag na pagiging Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan palagi na yung pag-uusig sa ating pananampalataya ay naging normal. Pagkos ang pag-uusig na ito, tingnan natin sa paraan na maging lakas pa natin, maging at magsilbi itong inspirasyon upang manatili tayo kay Kristo. Napakadali lang sabihin ng isang taong naniniwala kay Kristo at sumampalataya sa Kanya na sila ay Kristiyano. Ngunit ang tungkulin na nakakaakibat sa pagiging Kristiyano ay napakabigat. Ang pag-uusig ay nariyan araw-araw. Doon sinusukat ang ating pagiging Kristiyano. Sana maging handa tayo, maging matatag tayo kahit anuman ang mangyari. Dahil alam natin na si Kristo, siya mismo ang ating sinusunod at wala nang iba. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging matatag sa lahat ng mga pag-uusig na aming nararanasan. Mapatunayan lang namin na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang dahilan ng aming paggawa ng kabutihan. Amen.